Sa karagatan ng Zambales, ang tradisyonal na pangangawil o hook and line fishing ang pangunahing pamamaraan ng mga mangingisda sa kanilang kabuhayan. Subalit nitong mga nakaraang taon, unti-unting humina ang kanilang huli. Napipilitan silang lumayo sa malalayong bahagi ng dagat. Nakikipagsapalaran sa gitna ng kadiliman at mabagsik na paghampas ng mga alon. Dala-dala ang pangarap ng masaganang huli para sa kanilang mga pamilya. At sa bawat paglaot sa gitna ng nadaramang kaba, bitbit nila ang mga mumunting pagsusumamo na sana ligtas muli sila makakadaong sa baybayin at makapag-uwi ng sapat na kita para sa pamilya. Ano po talagang halos magdamag kami sa laot na mangawil, mag-ilaw ng gabi. Bago balik na naman sa araw, maghila-hila naman ng isda. Ganun. Noon po yung nagbabangka kami, tantama lang po para sa pamilya. Ganyan. Hindi po pare-parehas yung huli, kung minsan wala, kung minsan meron. Yung minsan sa ating gabi, tulog kami, tumandaan yung barko, di namin alam, diyan tutumbukin ka doon. Peligroso, magastos at walang kasiguraduhan ang kita. Yan ang mga suliranin na naging araw-araw ng dagok sa bawat pagpapalaot ng mga mangingisda. At sa dinami-rami ng mga problemang ito, dumadagdag pa ang isa, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Ngunit sa dagat na dati puno ng pangamba, may bagong liwanag na unti-unting sumisikat para sa mga taga San Narciso. Sa pangunguna ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ipinakilala noong 2024 sa San Narciso ang lambaklad. Isang paraan ng pangingisda na hindi lang nagbabalik ng pag-asa sa bawat pamilya, nagsisiguro pang napapangalagaan ang kalikasan. Sa lambaklad, ang dagat ay nagiging kaibigan, hindi kaaway. Hindi na kinakailangang pumalaot sa malayo, mas kakaunti ang oras sa gitna ng alon at mababa ang konsumo sa gasolina. Sa bawat lambaklad na inilalatag sa baybayin, naroon ang pangakong ligtas, sustainable at maaasahang pangingisda. Isang bagong simula para sa komunidad. Ito kasi yung Lambaklad isa sa mga initiatives ni Senador Risa, tapos ang nag-implement ang BIFAR. At yung mga sumunod na kasi ito yung under to sa Layag WPS natin in support sa mga mangingisda ng Zambales na apektado din dito sa nangyayari ngayon dito sa West Philippines. Isa sa mga talagang very effective, efficient na fishing gear yung ating Lambaklad. Lalong-lalo na kung talagang based doon sa bathymetry ay nakita talaga yung magandang area na yung migration path ng mga isda. Ang Lambaklad ay Japanese technology ito Toshiami. But ginagamit din sa ibang bansa, yung Korea, ginagamit din siya. So ito yung kumbaga net siya, suspended net siya. At meron siyang playground, meron din siyang
lugar na pag napunta na din yung isda, yun ang pinaka ano nila, yung harvest chamber nila, at doon nagsisimula yung paghuli, no. Mula sa hirap, unti-unting umaangat ang kabuhayan. Sa tulong ng lambaklad, hindi na kinakailangang manatili magdamag sa laot. 2 harvest lang bawat araw, isa sa umaga at isa sa hapon. Mabilis, epektibo at mas ligtas para sa bawat pamilya. Hindi kami gumagastos ng malaking gasolina. Kasi malapit na siya. 1 liter, maka-harvest na kami. Hindi katulad nun sa malalayo, deep sea talaga, 50 container, gagastos ka ng mga 1.5. Gasolina lang. Napakalaking bagay po yung lambaklad para sa amin. Dahil dagdag kita po yung hindi na kami papalaot ng malayo. 1 kilometro lang pa layo ng lambaklad. Hindi na makaubos ng yung gasolina. Talaga pong nakadagdag kita. Hindi lamang kabuhayan ang naibabalik ng lambaklad, kundi pati ang balanse ng kalikasan. Bilang isang makakalikasang teknolohiya, pinapayagan nitong kumilos ng natural ang mga isda nang hindi nasisira ang kanilang tirahan. Ang bycatch ay maingat na ibinabalik sa dagat, pinoprotektahan ang marine ecosystem. Yung lambaklad po is ino-operate po siya ng mga 30 katao po. Hinihila po yung lambat hanggang makarating po dun sa may bulsa or yung main bag po niya. And then dun po kinukolek yung mga isda po na nahuhuli. Ang full capacity po niya is mga more than 5 tons po kaya po niya. Marami pong mga bawal na pinapatupad sa amin ng BIFAR na mga bawal na isda. Binabalik po namin pag may bawal. Gaya ng mga pawikan, ganyan. Pagi, ganyan. Tsaka yung malaking bangus po. Sabalo, lalaki po. Suportado rin ng DABFAR ang komunidad sa pamamagitan ng mga community fish landing centers. Dito, mas maayos ang paghawak ng huli, mas mabilis ang bentahan, at mas lumalawak ang oportunidad para sa kita ng bawat pamilya. In fact, yung unang project natin, itong community fish landing, na-handle nila. Dito na talagang nilaland yung kanilang mga huli. And then, dito na rin ang marketing. Bago naman po na binigay sa amin ang Lambaklad Project, nagpa-training naman po ang BIFAR. Tapos yun po, na rin po ng ibang mga ng LGU na rin po sa tulong po nila sa mga trainings po. Tinitrain po kami paano yung sa financial din po. Yun po, sa management, ng operation, ganun po. Sa tulong ng pamahalaan at ng nagkakaisang komunidad, mas napalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda. Sa bawat lambaklad, naroon ang pangako ng mas maliwanag na bukas, hindi lang para sa dagat, kundi para sa bawat pamilya na umaasa rito. Actually, nagpapasalamat nga po kami kasi marami po yung natulungan ng proyektong ito. Hindi lang po yung mga kalalakihan, kundi pati mga kababaihan po, karamihan sa amin po. At saka, malaki po yung naitulong niya sa komunidad po namin. Walang trabaho, nagkatrabaho, tapos kahit paano po may pangkulam sa araw-araw yung mga tao dito, yung mga trabahador po namin. Tapos, sa kita na rin po. Siyempre, yung noon, wala silang inaasahan. Ngayon, dahil sa Lambaklad po, nagkaroon sila ng pag-asa, nagkaroon sila ng inaasahan na kita.
Yung iba po nakapaaral na ng teacher, yung mga kasama namin. Medyo gumanda yung medyo nadagdagan nga yung ng buhay. Yung mga anak ng mga membro namin puro na may cellphone ganyan. Nakapaayos na ng bahay. Yan ang malaking bagay po na naibigay ni Lambaklad sa amin. Sa Zambales, natutunan ng mga mangingisda na sa kabila ng hamon at kawalan, may paraan upang muling buuin ang kanilang kabuhayan. Sa Lambaklad, may mas ligtas, sustainable at maaasahang pangingisda. Isang pamana para sa pamilya, komunidad at sa dagat.